Okay, magandang umaga po. Magandang umaga sa lahat natin pong taga-subaybay. Mabuhay po kayo. Unang-una po talagang mabutit nakahabol ako. Medyo malayo-layo ang pinanggalingan ko kasi may inaalam ako doon na isang minamanyak pa. Kaya medyo na-late ako konti mga kaibigan. Kala nyo katapat ngayon. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Okay, babatiin ko muna ang atin pong mga... lumabas yung aking happy sleep. Saan ba yan? Yan. Saan ba yan? Yan. Yan, okay. Okay, mga kaibigan, good morning! At magandang gabi po sa lahat nating mga kababayan dyan sa New York City kay Ma'am Eileen Dolina at gano'n naman din kay Mang Jan. At siyempre binabati ko rin po mga kaibigan yung atin pong masugid na taga-subaybay dyan sa Santa Maria, California, Sir Leonard Luis Magdalene. Gano'n din dito sa Malaysia si Ma'am Elena Grace. Talaga namang lagi nakasubaybay yan. Good morning! Okay, at dito naman sa ating bansang Pilipinas, magandang umaga po sa inyong lahat. Hindi ko na kayo mababati isa-isa dahil napakarami na pong nakahumang at nag-aantabay hinggil po sa ating programa ngayon, lalo na sa mga isyong ating tatalakayin ngayon. Napakarami po mga kaibigan. Kaya abangan nyo at bago po ang lahat, batiin ko muna bago ako magpapasok ng atin pong mga pagtatalakay. Okay po mga kaibigan, patuloy po tayo ngayon habang inaasikaso pa yung akin pong meron po kasi akong ginagawa dito na pangpasaya sa inyo kaya konting antay lang Okay, ito naman ang akin munang unahin. Unahin ko muna ito. Naalala po ninyo mga kaibigan, ang DENR ay nagkaroon ako ng challenge. Sina-challenge ko sila. Si General Simato at itong si Undersecretary Bini Antipurda, dahil sila yung ini-interview, nagkaroon ako ngayon ng challenge sa kanila. Cha-challenge ko kayo. Unang inspeksyonin ninyo ang mga bahay ng Sindro. Yan bahay ng Sindro, unahin ninyo. Bahay ng mga Forest Ranger. Tingnan ninyo ang mga bahay niyan. Ipil, Nara, Ironwood. Yan ang mga bawal. Pero magugulat ka. Magaling silang manghuli. Tingnan nyo rin kung sino ang nagmamay-ari ng mga lupain. Taga DENR din. Itong si Kayatok, tatanungin ko nga ito sana May lupa ka ba sir dyan papuntang Sabang? Kasi may tinix dito Ewan ko kung totoo. Dito naman ito naman yung nanghuhuli nung nakaraan na si Roldan Alvarez. Takot-takutin mo kapilido mo, nakikiapilido ka lang Tingnan ninyo ang opisina dyan. Yusik Bini Antipurda. Si Bini Antipurda ay kasamahan naming mga mamamayag dyan. Yusik Bini Antipurda, inspeksyonin ninyo ang bahay ni Alvarez sa likod lang ng office ng Sindro. Ipil, gawa sa ipil. Paano igagalang itong mga animal na mga taga DENR na sila mismo nagpapatupad ay sila mismo ang lumalabag? Paano natin igagalang? Walang mudo ang mga taga DENR na ito. Walang kwenta. Sila yung nagpapatupad na bawal dito. Pero sila ang unang-unang lumabag. Ito yung mga buhaya sa lipunan na nagmaskarang tao. Akala ninyo malinis yan? Maliban lang doon sa mga taga-office siguro. Kasi hindi natin idamay ang mga taga-office. Pero yung mga mga forest ranger, yung mga nag-i-inventory, tingnan yung mga bahay niyan. Puro ipil. Gusto nyo? Bini Antipurda. Mr. President, presidente namin yan sa NPC dati. Gusto mo,
Tuturuan kita. Mayroon ako ipapa-inspeksyon sa'yo. Para magulat ka na totoo talaga. Mga ipil at nara ang gamit nila. Di ba? Kung hindi ba, tapos kunyari naglilinis-linisan pa itong mga hayop na ito. Sino ang nakikinabang yan? Yan ang mga kasabwat ng mga local government official, PNP, media. Oo nga pala. Media. Parang may nalala ako eh. Media. Diba may media din na bigyan ng beach resort doon sa sa Tagbarungis na ibininta? Mayroon ditong interview eh. Mamaya ha? Mamaya. Nalala ko. Na naglinis-linisan pa. Na nagsasabi pang ako yung binanatan nila nung nakaraang taon, mga kaibigan. Yung pinalabas pa nila sa GMA na manyakis daw ako. Sinampahan nila ako ng kaso. Na-damage nila. Marami na kayong taong dinamage. Sa totoo lang. Marami na kayong pinahiya ng mga tao. Mabuti po, mga kaibigan, nagtagumpay ako. Ako'y nanalo doon sa pangyayaring yun. Dahil kasinungalingan eh. Nandito pa sa amin ang conversation. Sabi pa, tinuruan kami ng NBI, dagdagan daw. Ganito daw gagawin para daw madiin si Tommy. Tinuruan ako ni Louie Larusa. Nandito sa amin. Napakalinaw. Napakalinaw ang sinasabi. Ngayon sasabihin nila ngayon na ako ngayon ginawa nilang manyakis. Sino ang mga manyakis ngayon? Ako, wala akong anak sa labas. Hindi ko ginagalaw ang anak ng aking mga broadcaster. May nakakaintindi na dyan. Saan mo dinadala ang anak ng iyong broadcaster? Adik ka! Pisti ka, animal ka! Ito lang masasabi ko sa'yo. Marami kang kasalanan! Tandaan mo yan! Louie Larusa, may pananagutan kang animal ka. Kinukonsinti ka naman ngayon ng tinatawag ng inyong may-ari ng inyong himpilan, yung Doc Alternatibo na yan. Ginagawa ka pang station manager samantalang adik ka, gamot ang kanilang ibinibinta. Louie Larusa, napakarami mo ng atraso sa bayan. Kung durug-durugin yung katawan mo, kulang pang pambayad. Napakarami mong atraso. Sa totoo lang, marami ka ng taong pininsala. Isa ako sa napinsala ninyong dalawang animal na Elgin Damasco. Suntukan, kaya hindi ko kayo uurungan eh. Ang inan nyo. Visit kayo. Ngayon, nagsidatingan na ngayon ang mga patotoo. Pinalalabas ninyo na ako'y mangririp, nanunutok ng baril para pariripin dahil gawain ninyo dito sa puerto. Dahil ba sa hamon ninyo mga politiko? Ginagamit ninyo ang mga ordinaryong mamamayan para kasuhan. Pag may gusto kayo gagamitin ng inyong himpilan, gamit ka! Kayong dalawa. Babakbakan ninyo ang ibang-ibang mga mamamayan para masunod lang ang inyong sabuatan. Tarantado itong mga na ito. Sa totoo lang, mga kaibigan, nang ipapahiya ka, dadalhin ka pa sa national media. Ipapatibi ka pa nila. I-influensyahan nila yung malalaking network. Magbabayad yan. Ang akala siguro nila mapapahiya nila ako. Ikaw ngayon, Louie, na banat ng banat sa akin. Sinasabihan ninyo ako manyak. Sinong manyak sa atin ngayon? Sagutin mo. Ay, itong Doc Alternatibo nito, konsentidor, yung manager mo, adik. Kawalang hiya. Huwag kayong bumili ng mga produkto ng Doc Alternatibo dahil hindi nakapagpagaling ng adik. Dahil yung kanilang station manager, adik. Sa tuwing nakakarating na sa akin ang mga sumbong laban kay Louie Larusa, yun, di ba? Big Boss! Big Boss! Tao na
siya mismo ang nagsalita. Mrs., narinig mo ba yon? Ito. Itong si Louie La Rosa, masyado raw ito personal. Masyado siya napakalinis. Akala niya naman linis sa sarili niya. Kaya baho. Yan si Louie La Rosa. Musikan. May mga lolo din yan. Dati sa Irawan, pinampinta niya. Ngayon sa Balpahan, hindi lang siya nag-front doon. Sa Tagmarungit, meron din siya. May anak din niya sa labas. Dati nakasamahan ng media din yung dating sa istasyon na anak niya. Yun ang girlfriend niya. Pag nag-announce siya kasi, huwag rin siya magmalinis sa sarili niya. Dahil siya marami rin sa mga tao sa sarili niya. Yun. May anak sa labas. Ang galing naman talaga ni Louie. Big Boss! Big Boss! May anak sa labas. Maliban pa sa dalawang natanggap ko, hihiyain kita ng gusto niyan. Ha? Kala ninyo ha? Ginawa ninyo. Kung ordinaryong tao pa ang nakabangga at ginawa ninyo sa katulad ng ginawa niyo sa akin, kawawang kawawa, mabubulok sa kulungan. Sa totoo lang, mga kaibigan. Big Boss! Ganun kasalbahe. Ganun kasalbahe ito si Louie La Rosa. Big Boss! Big May Boss! panaidit yung isa kasi ano eh. Kaya dapat ito, alam mo sa totoo lang, sabi nga ni Duterte dyan, dapat nito eh. Ang ina ko, papatayin ko kayo. Kita mo? Sinasabi ko na sa'yo eh. Oh, ano yung ginagawa ninyo? Louie La Rosa, masama yan. Oh, ano sabi ni Presidente? Putang ina ko, papatayin ko kayo. Sabi ko na sa'yo, delikado, mukhang nakahano eh. Ulitin nga natin bago ako papasok ng isang topic uli. Ha? Itong Okay. On. Big Boss! Yan, magpasarap muna tayo. Sigurado. Napapanood kaya ito ng Doc Alternatibo? Doc, gusto mo ba i-play ko yung paghihigop niya dito lang usok? Ha? Gusto nyo? I-play mo nga dyan para makita naman nila ni Doc Alternatibo. Baka hindi niya alam. I-play mo. Nakahanda na ba? I-play mo nga. Kasi may nag-abang. Ha? Taga Malacanang, baka gustong puntahan na ito. Kasi yung itong Doc Alternatibo nagmamay-ari ng himpilan, hindi malang inalintana na adik yung kanyang station manager. Alam mo bang ginagawa? Kinukonsente. Saan ka makakita nagtitinda ng gamot? Pero gamot ng mga adik, hindi niya magawa-gawa. Di ba? Kaya grabe itong nangyayari na ito. Ha? Talagang wala sayos. Ayan ha. Okay, i-play natin para mapanood ng ating mga hapmam at aking babakraunan yan. Yan o. Ha? Hey! O, kita nyo? O, yan si Louie La Rosa. Tignan mo. Yan ang higop ni Louie La Rosa. Oh! Yan! Ang station manager. Yan, dito po, yan sa Palawan. Mga taga Malacanang, yan po, si Louie La Rosa, ang isang broadcaster na magaling bumanat daw, magaling manira. Ginagamit ng mga opisyal, lokal na pamahalaan. Kapag mayroon silang kursunadang pagkakwartahan, Louie La Rosa ang gamitin. O, di ba? O, kita nyo na. Nakita na ninyo kung paano siya humitit. Oh, magbigay na kayong comment. Okay? Oh, yan, binigyan ko palang background yan, no? Big Boss! Big Boss! Okay. Boss! Napanood na ninyo. Mayroon pa ko, dami pa dito eh. Dahan-dahanin natin. Dahan-dahanin natin para malaman ng Doc Alternatibo na hindi matino ang kanyang station manager. Big Boss! Big O sa mga Boss! taga Malacanang, unfair po sa amin yan sa mga taga Palawan. May muro broadcaster dito na talagang adik, hindi talaga. Nagsabi nga nila, nagbabago na raw naman daw, nagbabago pala ng lugar. Kaya galit itong si Pangulong Duterte sa mga media. Ano sabi niya? Baka sa media, sinong gusto magparehab na, lumantad na lang kayo. Tago pa kayo, terrorist. Sino? Oh, kita mo? Putang ina ko, papatayin ko kayo. Sinasabi ko na
sa iyo eh. Big boss. Magtago ka na para di ka patayin ni Pangulong Duterte. Dito kami sa ebidensya, kaya nga kami nanalo eh. Conversation pa lamang ang usapan, alam na namin eh. Ang akala nyo ha, Big boss. Big boss. wag ninyo kaming anuhin, gawing bubo. Hindi kami katulad nyo. Big boss. Broadcaster yan. Big boss. Sa mga Big boss. media, humihit-hit. Paano ka pupuna? Ano sabi ni Pangulong Duterte? Baka sa media, sinong gusto magparehab na, lumantad na lang kayo. Lumantad ka na raw. Tago pa kayo, terrorist. Oh, Sino? oh yan. Ang ina ko, papatayin ko kayo. Oh, kita mo? Galit sa Pangulo. Big boss. Big Ayaw pa boss. lumantad eh. Oh, para tumahimik na ako. Magpakulong ka na. Oh, Bismarck, ito naman kasing Doc Alternatibo, konsentidor. Kaya ang kanyang station manager adik. Big boss. Big Yan ang boss. ginagamit ng mga politiko para pag may kursonada, doon ipapasa sa kanya ang isyo. Babakbakan niya yan, babakbakan. Tapos may magto-troubleshoot. Alam mo ba ang ginagawa nila ngayon? Pag may isang bayan ngayon, bibirahin nila yan. Pagkatapos na may titigil yan, pupunta na yan doon. Kasama yung amo niyang si Makasait, pupunta daw yan doon. Tapos pagpunta doon, manghihingi ng project. Paano hindi hahangi ng project? Wala na atang project dito yan. Dahil yung mga ginagawa, puro palpak. Okay, sige ha. Oh. Eto, atin po itong pakinggan mga kaibigan. Ako po, Sir Lynn P. Hardin. Gusto ko po pakitaw itulong sa mataas nga sana matulungan niyo po kami dahil matagal na kaming hindi nakakuha yung para sa amin na may kapansanan. Ang tanong ko lang po kay Mama Rapi, ma'am, saan na yun ang 250 kataw? Ba't sa 225 kataw, 250 kataw ang nawawala, ang 45 na nakarelease? Nasaan na yun ang para sa amin? Hinihingi ko lang, ma'am, matagal na kami nakasali. Ang 2017 pa. 4 years na kami hindi nakakatanggap ng ano ang mayroon dyan sa bayan. Saan na nakarating yung para sa amin? Pati yung anak ko po, ma'am, hindi nakakuha. Kung gusto ko po, Sir Tumi, gusto ko tulunganin do po kami para matulunganin do kami yung may mga kapansanan nga ang para sa amin nasaan na nakarating. Kasi tulad, patawag kami dito sa bukid, papirmahin kami, kailangan ng ID, medical certificate. Pagdating ng oras, wala ang sa amin. Saan na nakarating yung para sa amin. Nga ang kunin Mama Rapi, sa 295 kataw, 45 lang kataw ang nakasali. Ang 250 na saan na. Ang sabi na ni Mama Rapi, may pundo ang may kapansanan. Ang kun ko, ma'am, ba't nagkaroon ni pundo ang kapansanan nga kami walang alam nga saan na yung para sa amin. Baka yun ang para sa amin, ginawa nilang puhunan ng ganun. Dahil kung testigo lamang kailangan ni Sir Mariapi, Mariapi, may mga libro dyan sa bayan na pwede namin makuha. Nga hawak namin ng mga ano nga dan sa mga secretary treasurer. Malalaman namin kung ano ang mayroon doon, ba't kami wala nakasali. Matagal na po yan, ma'am, nga naluluko nindo kami. Sa picture na lang namin pati yung signature namin ginagamit. Yun na kung gusto ko po, Sir Tumi, tulungan nindo po kami para malaman ko kung ano no ang dahilan nga kami hindi nakasali. Ayaw mo kami nawawala sa record ni Mama Rapi nga ang sabi hindi kami nakasali. Ba't taon-taon may tulong ang barangay dyan sa PWP? Ba't kami hindi tinatawagan? Ang gusto ko po, Sir Tumi, tulunganin do po kami. Maano ko yung reklamo kay Mama Rapi kung pwede. Kung hindi maano ni Mama Rapi, matulungan naman yung ano namin. Gusto ko, ipakat na lang si Mama Rapi sa anang posisyon para mapalitan nga itama na ang mga mali ang bago. Kung pwedeng may magbago magdating, nga mapalitan ang tama na pwedeng matulungan ang mga taong may kapansanan. Yun lang po. Pati kung gusto ko abot ko sa mataas, nga sa ombudsman, nga malaman, nga dato katalagang irereklamo na mundan. Yun lang po. Salamat po. Ayan na. Narinig po ninyo ang isang hinaing ng isang katutubo po, mga kaibigan. Yan po ay hinaing ng isang katutubo diyan po sa Linapakan, Palawan. Tandaan po ninyo. Big boss. Mula po yan sa Linapakan, Palawan, pinadala dito ang video para humingi ng tulong sa inyong lingkod. Nakakaawa sila. Biktima sila ng pang-aapi ng MSWDO. Matagal na sila, ginagamit din sila. Big boss. Big Ginagamit boss. din. Panay ang lista doon sa kabundukan. Ilang taon na, wala man lang natanggap na tulong ang mga katutubo,
pati ang mga PWD. Anong ginagawa ng MSWDO at ng mayor yan? Tawagan nga ninyo. Ngayon si mayor, tawagan ninyo. Tingnan nga natin. Binwas! Hindi pwede yan. Nakita nyo. Kawawang-kawawa yung katutubo. Nagpadala mismo ng video dito para lamang talaga maaksyonan. Ilang taon na? 2017. Nagsusurbi na sila. Palagi na lang daw inaakyat, nililista, kadami-dami nila, umaabot ng 500 na tao ang pinababadgetan. Pero hanggang ngayon, wala po daw talaga silang natanggap na pera. Binwas! Ibig sabihin po nito mga kaibigan, ginagamit lamang ang mga katutubo sa mga animal na mga opisyal na ito. Sino ba ang sangkot nito? MSWDO. Dapat ating alamin yan, lalo na si Mayor ng Linapacan. Sino ba ang konsehal ng komite ng mga sa indigenous? Binwas! Walang sasagot. Hindi ko kayo titigilan, mga taga-Linapacan. Akala nyo? Binwas! Baka malipakan kayo dyan. Hindi ko kayo titigilan. Binwas! Katutubo yan. Inargabyado ninyo. Talaga to. Magbabasa nga ako. Umiinit na bunbunan ko sa dito eh. Binwas! Rudy Aguilar, pabati naman kasama kong mga guard lalo na sa SG Mayo. Okay, salamat. Binwas! Mula sa top natin, Sir Tommy, waiting talaga ako. Mabigwasan mo at mahubaran mo. Yang adik na yan na si Louie Larusa. Okay, salamat. Sir, sabi niya pabati dito kay ate na nagalako ng gulay nagalako daw ng gulay ng talong at kay kuya na nagalako din ng isda. Yan, nagalako din ng isda dito nakatayo. Nakatayo sila sa harap ng tindahan ko dahil nakikinig sila sa iyo, Bigwa. Salamat po sa inyo pong pagtitiwala. Saan ba yung talong mo? Kawawa naman. Baka hindi mabinta yan dahil nahinto ka paglalako dahil lang sa akin. Okay. Mayor, nandyan. Okay, talin na atin pong kapanayamin ngayon si Mayor Prado ng Linapacan, Palawan. Atin pong alamin hinggil po rito sa mga nangyayari dyan ngayon sa katutubo na nagpadala ng video sa atin na ilang taon ng pinagkaitan ng taga-MSWDO. Magandang umaga sa iyo, Mayor. Yes po, kung napanood po ninyo ngayon yung akin pong piniplay na video, mayroon pong mga katutubo dyan na 2017 pa, hindi po nakatanggap umano ng tulong mula sa ating lokal na pamahalaan. Ano nangyari dito, Mayor? Wala naman katutubo dito. Ha? Wala katutubo. Hindi katutubo, i-play ko nga uli, i-play mo nga. Sa baka Sandali, may tanong ko kay Sabayo. Hindi ako mabuti dito. Sige. Okay. Para mapanood po ninyo. Nanonood po ba kayo ngayon? Ito. Dito. Mabuti dito. Ito si yung namin, si Mariati, yung namin sa DSW. Yung DSWD dyan, lagi na lang daw nililista. Wala namang tulong, kawawa, baldado pa yun. Mataki mo PWD, hindi man lang natulungan ng ating lokal na pamahalaan, Mayor. Mayor? Hello po, MSWD po ito. MSWD, sino po sila, ma'am? Ariase po. Marifi? Ariase Estabilio. Ikaw po yung binabagit. Pakinggan nyo po, panoorin po ninyo, ha? Ito pong akin pong ipi-play para masagot nyo po ng maayos itong nangyayari ngayon. Nasaan ba yung dito? 23? Saglit lang para maipi-play at mapapanood po ninyo. Mapapanood po ninyo po, ma'am. Dahil isa po itong... Nandito po kasi kami, Sir Tommy. Sorry po, kasi nagmi-meeting po kami ng interagency with Mayor. Ma'am. At mga SB po. Ma'am. Ongoing po kasi ang meeting namin. Ma'am. Ma'am.
Tinatanong po nakasalang kita. Kaya nga binigay ni Mayor sa iyo yung telepono para ikaw ang sumagot nito dahil negatibo ito sa inyo. Opo, Ilang sige taon po. na raw ninyo yung sinurbi-surbi yung mga nasa itaas sa kabundukan pagkatapos ilang bisis na may 500 na tao, wala naman natanggap na pera ang ating mga PWD dyan. Ang PWD po ay kung may makasod po sila na government employee, hindi po sila pasok sa social ameliorate. Nasa guidelines po kasi yan. Although lahat po ng vulnerable groups ay nasa guidelines, pero masahan natin pa po natin yung wala nang maaasahan. Marami pong nakasama at marami na rin pong mga corpus na may beneficiary na nakasama. At meron din silang nakasama na vulnerable sector sa bahay katulad ng senior citizen, PWD, at kung ano pang mga sektor. Basta po ang validation po ay magagaling po yan sa mga barangay. Isasubmit po yan sa amin, i-double check, i-validate, at ang regional office na po ang mag-deduplication at mag-validate ulit kung may mga composition po sa SAC form na... Ma'am Maria P, alam ko na po yung procedure ninyo. Ang akin lang pong tanong dito, wala na bang kakayanan ang inyong pamahalaang tulungan ng ating mga PWD dyan? Ang mga PWD po ay meron po silang tulong galing sa provincial office. So dito po sa LGU, pinapalo po namin yan. And wala po kasing lumalapit sa amin. Kani-kanino lang po sila nagtatanong, hindi po sa opisina. Kaya po kahit sa sana i-refer po nila sa barangay. At yung barangay po ang magre-report po sa amin. Ma'am, 2017 pa raw sila. Laging nililista, paulit-ulit na lang daw hanggang ngayon. Wala pong natanggap ang ating PWD dyan. Sir Tommy, yan po ay sinasabit din po namin sa provincial office. Sila po kasi ang nag-allocate ng funds. Dito po sa LGU Linapakan ay wala pong kakayanan ng LGU para po mabigyan ng assistance ang mga PWDs lahat-lahat. Okay. Dahil po sa IC plus municipality lamang po. Ibig sabihin ninyo, pagkatapos ilista, dadalhin sa provincial? Opo, ang provincial office po ay may allocation na binibigay para sa mga may kapansanan. Kaya pala. Oo. Kaya lalabas dito po, ma'am, wala kayong kasalanan. Ang inutil dito yung provincial dahil ginawa naman pala ninyo trabaho ninyo. Hanggang ngayon, wala pang tulong ang ginawa itong provincial na ito. Opo, Sir Tommy, sila po ay nagpa-follow up na at ginagawa na po nila yung kanilang tungkulin para po sa mga programa na yan. Kaya pala po, 5 taon na sinasubmit ninyo yung trabaho ninyo, ang provincial ang may pagkukulang. Inutil pala talaga ang provincial natin kung ganun. Sir Tommy, correction. Hindi po 5 years. Last year po ay namigay na pa ang provincial office ng benefit para sa mga may kapansanan. Panoorin nyo po mamaya, ma'am. I-review ninyo. Kilala ninyo siguro ito. Ang nagpadala dito sa amin ng yung nagpapadala sa amin ng video, kilala siguro ninyo. Panoorin ninyo yan mamaya, ha? Okay, ma'am. Okay, Tommy. Question po kasi depende po yan sa allocation na kakayanan ng province. So, hindi po lahat ng PWD po ay mabibigyan. Paunti-unti lang po yan. Walang kakayanan pala ang mga kaibigan. Walang kakayanan ang provincial. Hati lamang po ang funds allocation dahil po dahil nga sa limited funds po na bumababa po sa atin, no? So, pina-priority po natin yung mga maintenance na mga PWDs and then kapag may allocation yun nga, ma'am. Maintenance nga na hindi nga nakatanggap. Paano mabigyan ng maintenance yan na hindi nga makalakad? Pinakita pa dito sa akin ang saklay. Hindi nakatanggap. Ngayon pala, kung wala kayong kasalanan, aminin natin inutil ang ating provincial. Di ba? Ano lang po natin, gusto po namin malaman kung sino po yung hindi nabigyan dahil dito sa LGU, pwede po namin mabigyan. Panoorin po ninyo mamaya, ma'am. Panoorin po ninyo yan pagkatapos ng programa ko. Reviewin ninyo, ha?
Okay po, ma'am. Okay. Maraming sige po. salamat. Okay po, si Tommy. Okay, sige. Yan po mga kaibigan, ang MSWBADO, MSWD ng Linapakan, Palawan. Nakita naman ninyo kung paano humingi ng tulong. Panoorin ninyo yan mamaya pagkatapos ng aking programa. Nakukumpleto na yan. Tingnan ninyo, panoorin ninyo kung anong mangyayari dyan. Nakakaawa naman pala. Ngayon, ididiin nila yung provincial. Tingnan natin kung hindi magalit ang provincial sa kanila dyan. Tandaan lang ninyo, ako ang mamamahayag na hindi kayang kontrolin. Pwede ako maging kaibigan. Pero kapag katiwalian, talagang bibigwasan. Okay, maraming salamat po. Kung kayo may nalalaman, katiwalian, kapalpakan, pangangapi sa lipunan, huwag po kayong mag-atubiling magsumbong sa aming himpilan. Partikular na po sa programang ito. Ako po, si Tommy Abile, ang inyong sumbungan at sandigan para labanan ng mga katiwalian. Ako ang inyong